Tapos ng lindol kagabi. Akala ko, guguho na yung aming bahay. Lahat kami napatakbo at napasigaw dahil sa takot. Hanggang ngayon, ramdam na ramdam ko pa rin yung sobrang takot. Ang tibok ng puso ko para nang hindi humuhupa. Grabe talaga yung lindol. Pero pagkatapos nun, kinuha ko yung cellphone ko at inupin ko agad yung GC namin. At nagchat ako sa mga kaklase ko. Sabi ko, "Uy, kumusta na kayo?" Sila isa't isang nagreply sa akin at sinabi rin nila, "Oo, okay na kami," at nasa labas na daw sila. Pero hinintay ko pa rin yung reply ni Khalil kasi hindi pa siya nag-reply sa GC at hindi nagsisin. Pero pagkatapos ng ilang minuto, nagsin na siya. Sabi niya, "Per, pasensya na. Hindi po ako nakareply dahil sobrang lakas ng lindol na sipaglaglagan daw ang kanilang mga damit." Nung nakita ko yung message niya, napahinga ako ng malalim dahil best friend ko siya, di natin alam kung anong nangyari sa kanya. Pagkatapos nun, sinabi ko sa kanya, "Uy, buti, okay ka lang." Sabi niya sa akin, "Oo, okay lang ako." Pero takot na takot daw siya dahil sa lindol. Doon ko naisip na akala natin yung isang tao ay okay lang dahil nanahimik sila, pero sa loob sila po ay takot. Kaya mahalaga ang simpleng pangungumusta dahil hindi natin alam na katulong ito para gumaan ang kanilang loob, 'di ba? Simula noon, sinisikap ko na mangungumusta sa aking mga kaklase. Kahit simpleng kumusta lang ay binigyan ko sila ng ngiti sa kanilang mga mukha. At napagtampo rin ako na ang komunikasyon ay hindi lang para sa pagsalita o sa pagchat. Isa rin itong paraan upang mapagdamay at mapakita ang pagmalasakit. At naisip ko rin, meron na akong natutunan na mahalaga rin ang pakikinig. Minsan, sapat na sa tao na makinig. Dahil pag nalaman nila na meron nakikinig, mararamdaman nila na hindi lang sila ang nag-iisa. At ako, si Dave G. Balbuena, at sa gitna ng takot at suko na, natutunan ko na gamitin ang wika para sa pagpapahayag ng pag-uunawa, pag-asa sa aking mga kapwa-tao. Salamat po.